Kabilang pulong ang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos sa working visit niya sa Singapore. Pero bago pa dumating doon, sinagot niya ang iba't ibang issue kaugnay sa West Philippine Sea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Pagdalo sa mga pribadong pagpupulong, yan ang naging aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dito sa Singapore. 3 araw ang working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore. Matapos dumating ditong Miyerkules, naging abala naman siya sa mga pribadong pulong ngayong araw. Bukas naman, haharap si PBBM kay Singapore President Tharman Shanmugaratnam, bagong Prime Minister Lawrence Wong at former Prime Minister Lee Hsien Loong. Makikipagpulong din si PBBM sa Prime Minister ng Lithuania. Kasunod niyan, dadalo na ang Pangulo sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue. Bago tumulak pa Singapore, sinabi ng Pangulo na mahalaga ang magiging pagdalo niya sa forum para sa pagsusulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. The fact that they asked the Philippine President to come and speak on that very subject is significant in the sense that it is a recognition that there are challenges that are facing the Philippines specifically. Kaya naman ipapaliwanag daw ni Pangulong Marcos sa kanyang keynote address ang posisyon ng bansa legally, geopolitically at diplomatically. Inaasahang matalakay niya rin ang posisyon ng Pilipinas sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, lalo't malaki ang papel ng West Philippine Sea sa international trade. It's so important to international trade that we can actually say that the stakeholders are no longer limited to ASEAN, Asia, Indo-Pacific. It really involves the global economy already. And so that is why I think the Philippines' position is going to be important in the decision-making of many of the policymakers around the world. Una niyang nasabi habang nasa Brunei na worrisome at maaaring magpalala ng tensyon ang banta ng China na huhulihin ang umano'y trespassers sa teritoryo. Sagot ng China, Pilipinas daw ang paulit-ulit na nagsasagawa ng provocation sa South China Sea. Bukas din daw sila sa dialogo pero kailangan umano ng sinseridad. Itinuturing na prestihiyoso ang gaganaping IISS Shangri-La Dialogue bukas. Kabilang sa mga dadalo dyan ang mga kinatawan din ng China. Mobile Journal Julie Baiza po. Hatid ang muka ng balita.